Ang pangalan ko ay Rina Santos at ako ay 32 taong gulang na. 5 taon na ang nakalilipas. Tinawagan ako ng aking ina 3 araw bago magpasko at sinabi ang 7 salita na nagwasak sa lahat ng aking inakala tungkol sa pamilya. Huwag kang uwi sa Pasko ngayong taon. Ayaw daw ni Vanessa ng gulo. Walang paliwanag, walang sorry, basta na lang isinara ang pinto sa 27 taon ng pagsisikap kong maging kabilang. Pinalipas ko ang Pasko yunong mag-isa sa isang restoraan sa Makati. Pinapanood ang mga masayang pamilya na nagtatawanan habang pinipigil ko ang aking mga luha sa harap ng malamig na lechon dinner. Hindi ko alam na ang mga estranjero sa kabilang mesa ay magiging pamilyang matagal ko ng pinapang-arap. Hindi ko alam na 5 taon ang lumipas, ipapakilala sila sa aking kasal bilang mga magulang ng lubya, habang ang aking mga tunay na magulang ay nakatayo at nanonood ng hindi imbitado na pagtatanto na napalitan na sila sa lahat ng paraang malaga. Bago ko sabihin kung anong nangyari, mangyaring maglaan ng sandali upang i-like at mag-subscribe. Ngunit kung ang kwentong ito ay tumutugon lamang sa iyo at ipaalam sa akin sa mga komento kung saan ka nanonood at anong oras na dyan. Hayaan mong ibalik kita sa tawag sa telepono na nagpabago sa lahat. Naalala ko kung saan mismo ako nakatayo nang tumunog ang aking telepono. Ika-21 ng Desyembre, 3 araw bago ang Noche Buena. Nasa maliit akong studio apartment sa Makati, napaligiran ng mga kalahating nakaimpaking bag at ang amoy ng kandilang may halimuyak ng Pasko na sinindihan ko upang maramdaman ang diwa ng Kapaskuhan. Nakabili na ako ng ticket sa eroplano pauwi sa amin. Non-refundable, syempre. Luminawag ang pangalan ni Mama sa aking screen. Gumiti ako at sinagot ito. Hello, Ma. Pasakay na sana ako sa... Rina. Ang boses niya ay matamlay, malamig. May kailangan akong sabihin sa iyo. Bumagsak ang sikmura ko. Ang ganong tono ay hindi kailanman nangangahulugan ng magandang balita. Anong problema? Ayos lang ba si Papa? Ayos lang ang Papa mo. Isang saglit na katahimikan. Makinig ka. Napag-isipan ko na at huwag ka munang umuwi na yung taon. Tumawa ako. Akala ko nabibiro siya. Anong ibig mong sabihin? Ayaw ni Vanessa ng gulo o drama. Buntis siya ulit at hindi niya kailangan ng stress. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono. Drama? Anong drama? Ilang buwan ko nang hindi nakakausap si Vanessa. Kaya nga, tumigas ang boses ni Mama. At panatilihin nating ganoon. Alam mo naman kung paano ka maginarte. Paano ako maginarte? Nabasag ang boses ko. Ma, tinanong ko lang siya nung nakaraang taon kung bakit hindi niya ako inimbita sa baby shower niya. Hindi drama yon. Tanong yon. Kita mo, yan mismo ang ibig kong sabihin. Palagi mong ginagawang tungkol sa iyo ang lahat. Nakatayo ako doon, nanigas, habang pinapanood ang ulan sa labas ng aking bintana. 27 taong gulang at sinasabihan ako ng aking ina na hindi ako welcome sa Pasko dahil minsan akong nagtanong kung bakit ako naiwan. Ma, nakabili na ako ng tiket. Di ipa-refund mo. Ang tono niya ay walang puwang para sa negosasyon. Buntis si Vanessa. Hindi niya kailangan ng stress. Naiintindihan mo? Naputol ang linya. Naiintindihan ko ng lubusan. Ako ang laging katanggap-tanggap na sakripisyo. Sana masasabi kong ito ang unang pagkakataon. Ngunit habang nakaupo ako sa gilid ng aking kama na nakatitig sa walang kwentang tiket sa eroplano, bumaha ang mga alaala tulad ng isang highlight reel ng pagkabigo. Ang ika-16 na birthday party ko. Ilang buwan ko itong pinagplanuhan. Isang maliit na salu-salo kasama ang 3 pinakamatalik kong kaibigan. Nangako si Mama na magkakaroon kami ng cake at magkakaraoke. Ngunit sa umagang yun, tumawag si Vanessa na umiiyak
dahil bumagsak siya sa kanyang calculus final at kailangan ng emosyonal na suporta. Kanselado ang party ko. Ginugol namin ang araw sa pagpapatahan sa ate ko sa halip. Huwag kang madrama, Rina. Mas kailangan kami ng ate mo ngayon. Pwede ka namang mag-celebrate sa susunod na linggo. Hindi na nasundan yun. Tapos ay ang graduation ko sa kolehiyo. Pinaghirapan ko ang sandaling yon. 4 na taon ng puyatan at mga part-time na trabaho at pantitipid sa instant noodles. Ako ang unang tao sa pamilya namin na nagtapos ng may Latin honors. Nang maglakad ako sa entablado, hinanap ko ang aking mga magulang sa karamihan. Bakante ang kanilang mga upuan. Dumating sila ng huli ng 2 oras. May routine prenatal check-up si Vanessa na hindi raw pwedeng i-reschedule. Naiintindihan mo naman, di ba anak? Mas mahalaga ang sanggol ng ate mo kaysa sa isang seremonya. Mas mahalaga kaysa sa akin. Yan ang ibig niyang sabihin. Yon ang palagi niyang ibig sabihin. Maaga kong natutunan na ang pagrereklamo ay nagpapalala lang ng sitwasyon. Huwag kang masyadong sensitibo. Tumigil ka sa paggawa ng lahat tungkol sa sarili mo. Bakit hindi ka nalang maging masaya para sa ate mo? Kaya, tumigil ako sa pagrereklamo. Naging mas maliit ako, mas tahimik. Akala ko kung magiging sapat ako na sunod-sunuran, sapat na madaling pakisamahan, sapat na hindi napapansin, baka sa wakas ay makuha ko ang pagmamahal nila. Ako ay 27 taong gulang, nakaupo sa isang malamig na apartment na may hawak na walang kwentang ticket. At sa wakas ay napagtanto ko ang katotohanan. Walang halaga ng pagpapaliit sa sarili ang magiging sapat. Tinawagan ko ang aking ama. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan ko. Siguro may maliit na bahagi pa rin sa akin na naniwala na ipagtatanggol niya ako. Kahit niyan lang. 4 na beses nagring ang telepono bago niya sinagot. Hello, anak? Maingat ang boses niya. Alam na niya. Pa, sinabi ba sa'yo ni Mama? Isang mahabang katahimikan. Naririnig ko ang TV sa background. Malamang ay laro ng PBA. Nabanggit niya. At okay lang sa'yo to? Hindi mo naisip na baka dapat payagan ako sa Pasko kasama ang sarili kong pamilya? Isa pang katahimikan. Mas mahaba ngayon. Alam mo naman kung paano ang mama mo, Rina? Sinusubukan lang niyang panatilihin ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtataboy sa akin. Hindi naman yata tama yun. Ano ba dapat, Rina? Sabihin mo sa akin. Kasi sa kinatatayuan ko, mukhang pinipili niyo na naman si Vanessa kaysa sa akin. Katahimikan. Naririnig ko ang paghinga niya. Halos nakikita ko siyang nakaupo sa kanyang recliner, hinihimas ang noo. Gaya ng lagi niyang ginagawa kapag gusto niyang mawala sa isang usapan. Pa, gusto mo ba akong nandoon? Lumipas ang 5 segundo. 10. Sa tingin ko ay tumikhim siya. Sa tingin ko, mas mabuting makinig ka na lang sa mama mo ngayong taon. May kung anong tumahimik sa loob ko. Hindi lungkot, hindi galit, kundi kawalan. Okay pa. Rina, huwag kang maging gaya ng sabi ko, okay? Binaba ko ang telepono. Hindi siya tumawag babalik. Nakaupo ako sa apartment ko habang lumulubog ang araw, pinapanood ang mga anino na humahaba sa sahig. May pagkakataon ang tatay ko na piliin ako na magsabi ng kahit isang salita para ipagtanggol ako. At pinili niya ang katahimikan sa halip. Palagi siyang nasa gitna. Napagtanto ko na palagi lang siyang pumipili na tumayo sa panig nila. Ngunit habang bumabalot ang kadiliman, may ibang bagay din na nabuo. Isang tahimik na desisyon. Kung hindi ako welcome sa hapagkainan nila, gagawa ako ng sarili kong Pasko. Dumating ang araw ng Pasko na kulimlim at maulan. Nagising ako sa aking studio apartment sa tunog ng pagdating ng pamilya ng aking kapitbahay. Mga yabag sa itaas, taw-tawanan ng mga bata,
hang mainit na tunog ng mga boses na hindi ko maintindihan. Ang amoy ng kung anong masarap ay dumaan sa mga vent. May nagluluto ng hamonado. Nagtimpla ako ng instant coffee at umupo sa tabi ng bintana. Pinapanood ang ambon sa walang laman na kalsada sa ibaba. Nanatiling tahimik ang telepono ko buong umaga. Walang tawag, walang text, kahit isang Merry Christmas man lang mula sa sinuman sa pamilya ko. Mandang tanghali, nagkamali akong buksan ng Instagram. Nagpost si Vanessa ng litrato. Ang buong pamilya ay nakapalibot sa hapagkainan. Si Mama, Papa, Vanessa, ang asawa niyang si Bert, at ang kanilang 2 taong gulang na anak na nakasuot ng cute na damit. Nakangiti ang lahat. Ang caption ay, "Sobrang nagpapasalamat sa pamilya ko. Ito ang mga taong pinakamahalaga." Zoom ko ang litrato. Binilang ang mga place setting. 4 na matatanda, 1 bata, 5 upuan. Wala man lang bakanteng upuan kung saan sana ako naroon. Hindi lang nila ako hindi isinama. Binura nila ako na parang hindi ako umiral kailanman. Isinara ko ang app, tumitig sa kisame. Naisip kong mag-order na lang ng delivery at gugulin ang araw sa kama. Iyan naman ang nararapat sa akin, di ba? Isang malungkot na pagkain mag-isa sa madilim kong apartment na naaawa sa sarili. Iyon ang nakukuha ng magdramang anak. Pero may, kung ano sa loob ko ang tumanggi. Hindi ako uupo dito at hahayaan silang manalo. Hindi ko hahayaang ang pagtatakwil nila ay gawin akong eksaktong kung ano ang sinasabi nilang ako. Isang malungkot, mapait at madramang babae. Kinuha ko ang aking jacket. Kung kakain ako ng Noche Buena ng mag-isa, gagawin ko ito sa isang lugar na may totoong pagkain, may liwanag, may buhay. Kailangan ko lang makahanap ng restoran na bukas. Ang Casa de Manila ay isa sa mga lumang institusyon sa Maynila. Madilim na kahoy, mga antigong ilaw, ang uri ng lugar na may telang napkin pa rin at kandila sa bawat mesa. Higit sa lahat, isa ito sa iilang restaurant sa lungsod na nananatiling bukas tuwing Pasko. Nang itulak ko ang pinto, sinalubong ako ng init na parang isang yakap. Ang amoy ng inihaw na manok, lechon at bagong lutong tinapay, ang mahinang kalansing ng mga baso, at sa lahat ng dako, mga pamilya, mga magkasintahan, kasama ang kanilang mga lolo at lola, mga magulang na may mga anak, mga barkadahan na nagtatawanan na parang matagal na nilang kilala ang isa't isa. Ang restaurant ay umuugong sa tunog ng mga taong kabilang sa isang lugar. Tiningnan ako ng hostess ng may halong awa na hindi niya maitago. "Isa lang po ngayong gabi?" "Isa lang," sagot ko. Dinala niya ako sa isang maliit na mesa para sa 2 sa sulok. Naipit sa pagitan ng pinto ng kusina at isang malaking pamilya na sumakop sa 3 mesang pinagdikit-dikit. Maaari ko sanang mahawakan ang kanilang mga upuan kung iaabot ko ang aking kamay. "Lalapit na lang po ang waiter sa inyo," sabi niya. Umupo ako, binuksan ang menu, at sinubukang magmukhang pinili ko ito. Ang pamilya sa tabi ko ay masayang nagiriwang. Isang matandang mag-asawa sa kabisera, marahil ay nasa huling bahagi ng 60s, isang nasa middle-aged na lalaki kasama ang kanyang asawa at 2 anak, at isang mas batang lalaki na nasa 30s na laging nagpapatawa sa lahat. 3 henerasyon. Ipinapasa nila ang mga ulam ng pabalik-balik nang hindi nagtatanong. Sinasapawan nila ang kwento ng isa't isa sa paraang tanging mga taong tunay na nagmamahalan lang ang makakagawa. Pinanood ko sila sa gilid ng aking mata at naramdaman ko ang kung anong pagkirot sa aking dibdib. Ganito dapat ang hitsura ng pamilya. Dumating ang waiter na may dalang basket ng tinapay at isang pilit na ngiti. "Ang Christmas special po, please," sabi ko. Kakayanin ko ang hapunan na ito. Magiging ayos lang ako. Hindi ako ayos. Dumating ang order ko. Inihaw na manok na may gintong balat,
cranberry sauce, at perpektong scoop ng mashed potatoes. Mukha itong litrato sa magazine. Pero wala akong malasahan kahit ano. Nakaupo lang ako doon, pinaglalaruan ng pagkain sa plato ko, sinusubukang huwag tumingin sa pamilya sa tabi ko. Sinusubukang huwag isipin ang sarili kong pamilya na nakapalibot sa kanilang mesa sa probinsya. Nagtatawanan at nag-aabutan ng gravy nang wala man lang ni isang isip tungkol sa anak na itinapon nila. At bigla, naunawaan ko ang isang bagay na iniiwasan ko sa loob ng 27 taon. Hindi ito tungkol sa Pasko. Hindi ito tungkol sa pagbubuntis ni Vanessa o sa pangangailangan ni Mama ng kapayapaan. Ito ay tungkol sa isang pattern na napakalalim na humubog sa buong buhay ko. Gumugol ako ng 27 taon sa pagsisikap na makakuha ng puwang sa kanilang mesa. Binabaluktot ang aking sarili sa mas maliliit at mas maliliit na hugis. Nilulunok ang aking sakit. Humihingi ng tawad sa pagkakaroon ng damdamin. Nananatiling tahimik kapag dapat sana akong nagsalita. At nagsasalita lamang upang sabihan na ako ay sobra. At ano ang napala ko? Isang mesa sa sulok? Isang pagkain ng mag-isa? Isang larawan sa Instagram na walang bakanting upuan? Kung magpapatuloy ako ng ganito, kung patuloy kong susubukan na maging sapat na maliit, sapat na tahimik, sapat na sunod-sunuran, ano pa ang matitira sa akin? Sa isang punto, wala nang matitira para paliitin pa. Bumagsak ang mga luha bago ko pa mapigilan. Ibinaling ko ang aking mukha sa bintana, umaasang walang makakapansin. Kinuha ko ang aking napkin at idiniin ito sa aking mga mata. Sinusubukang maging invisible. Sinusubukang maglaho tulad ng lagi kong ginagawa. Iha? Nanigas ako. Boses ng isang babae. Mainit. Nag-aalala. Ayos ka lang ba? Tumingala ako. Ang matandang babae mula sa pamilya sa tabi ko ay nakatayo sa tabi ng aking mesa. May pilak na buhok, maamong mga mata, isang mukha na tila gumugol ng buong buhay sa pakikinig sa mga tao. Nakatingin siya sa akin na parang mahalaga ako. Ayos lang ako, sagot ko ng otomatiko. Allergies lang. Tinaas ng babae ang isang kilay, hindi nang huhusga, sadyang alam lang niya. Ang allergies ay hindi karaniwang nagpapaiyak sa mga tao sa kanilang napkin tuwing Pasko. Nagpakawala ako ng tunog na kalahating tawa, kalahating hikbi. Ganun ba kahalata sa isang tao lang na nagbibigay pansin? May malumanay na boses siya, pero may tatag sa ilalim. Ang uri ng babae na marami nang nakita. Ako si Elena. Rina po? Rina. Tumingin siya pabalik sa kanyang pamilya, pagkatapos ay sa akin. Walang sinuman ang dapat kumain ng mag-isa sa araw na ito. Bakit hindi ka sumalo sa amin? Umiling ako agad. Naku, wag na po. Nakakahiya. Ayaw kong makaistorbo. Hindi ka istorbo. Iniimbitahan kita. Ngumiti siya. May pagkakaiba yon. Na-appreciate ko po talaga pero masama. Mula sa malaking mesa, kumaway sa akin ng matandang lalaki. Ang asawa niya siguro. Hindi yan tatanggap ng hindi bilang sagot. Maniwala ka sa akin, 43 taon na kaming kasal at hindi pa ako nanalo sa argumento. Ang bunsong anak, si Marco siguro, ay nuumisi. Hindi siya nagkakamali. Tiningnan ko ang lumalamig kong pagkain, ang aking walang laman na mesa, ang aking napkin na basa pa ng luha. Pagkatapos ay tumingin ako kay Elena Reyes at sa kanyang mainit na mga mata at sa kanyang pamilya na kahit papaano ay may puwang para sa isang estranjero. Sige po, narinig kong sabi ng sarili ko. Kung sigurado kayo. Sigurado ako. Ipinatong ni Elena ang kanyang kamay sa aking balikat. Halika na. Nagbukas ng kami ng isa pang bote ng wine at napakarami pa naming lechon. Tumayo ako sa nanginginig ng mga binti at sumunod sa kanya sa mesa, hindi alam na ang sandaling ito,
ang maliit na gawa ng kabutihan mula sa isang babaeng hindi ko pa nakilala ay magpapabago sa buong takbo ng aking buhay. Gumawa sila ng puwang para sa akin na parang lagi akong naroon. May humila ng upuan. May nag-abot sa akin ng plato. Bago pa man ako makaupo, may hawak na akong baso ng wine at mainit na pandesal sa aking plato. Ako si Ricardo, sabi ng matandang lalaki. Kinamayan ako ng mahigpit. Ito ang asawa ko, si Elena. Ang anak naming si Danilo at ang asawa niyang si Sara. Ang mga anak nilang sina Emma at Lucas. At ang bunso namin si Marco. Hello po! Nagbigay ako ng asiwa na kaway sa mesa. Ako po si Rina. Maraming salamat po sa... Ano pong trabaho niyo, Rina? Tanong ni Danilo habang inaabot sa akin ang mashed potatoes. Graphic designer po ako. Freelance mostly. Ang galing naman, sabi ni Sarah. Ako nga, stick figure lang ang kaya kong i-drawing. Ma, madali lang ang stick figure, sabi ni Emma. Mukha siyang 8 taong gulang. Kahit ako, kaya ko yon. Nagtawanan ang lahat. Hindi pinagtatawanan ang sinuman, kundi tumatawa kasama ang isa't isa. Ibang-iba ang tunog nito. Nahuli ni Marco ang tingin ko mula sa kabilang panig ng mesa. Kasing edad ko lang siguro siya, marahil ay medyo mas matanda. May maitim na buhok at madaling nagumiti. Paalala lang, mamja-joke na naman ang tatay ko. Hindi protesta ni Ricardo. O kaya, sabi ni Elena. Ngumisi si Ricardo. Okay, sige. Anong sabi ng pabo sa computer? Huwag na. Unggol ni Danilo. Google! 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 Humagalpak ng tawa ang mga bata. Umirap si Sara. Umiling si Marco. At ako, tumawa ako. Isang totoong tawa sa unang pagkakataon sa buong araw. Tinaas ni Ricardo ang kanyang baso ng wine. Para sa mga hindi inaasang panuuhin na bumubuo sa ating hapagkainan, tinaas ng lahat ang kanilang mga baso, kasama ako. Tumingin ako sa paligid sa mga taong ito. Mga estrangero, silang lahat. Hanggang sa 15 minuto ang nakalipas. At naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Init, pagtanggap, pagiging kabilang. Hindi ko alam na pwedeng maging ganito ang pakiramdam ng pamilya. Pagkatapos ng main course, habang tumatakbo ang mga bata para mag-explore sa restaurant at nagtatalo ang mga lalaki tungkol sa basketball, lumipat si Elena sa upuan sa tabi ko. Kumusta ka na? Tanong niya ng mahina. Po? Tumingin ako sa plato ko. Mas mabuti na ba? Ito ay... Masaya po talaga ito. Salamat. Walang anuman. Humigop siya ng kanyang wine. Pero hindi yan ang tinatanong ko. May kung ano sa kanyang pagiging direkta na nagtulak sa akin na maging tapat. Okay lang po ako. Medyo mahirap lang na Pasko. Gusto mo bang sabihin sa akin kung bakit ka talaga nag-iisa dito? Nag-atubili ako. Masyadong kaawa-awa ang katotohanan para sabihin ng malakas. Sinabi ng sarili kong ina na huwag akong umuwi. Ang tingin ng ate ko sa akin ay madrama. Pinili ng tatay ko ang katahimikan kaysa sa akin. Ngunit naghintay si Elena. Matyaga. Walang panghuhusga sa kanyang mga mata. Tumawag po ang mama ko 3 araw na ang nakakaraan. Sa wakas ay sabi ko. Sinabihan akong wag umuwi ngayong Pasko. Buntis ang ate ko at ayaw niya ng drama. Drama? Yun ba ang tawag nila kapag nagtatanong ka ng mga bagay na ayaw nilang sagutin? Dahan-dahang tumango si Elena. Naiintindihan ko. Ayos lang po, mabilis kong idinagdag. I mean, hindi siya ayos, pero... Hindi ito ayos. Malumana yung boses ni Elena, pero matatag. Pwede ba akong magsabi ng isang bagay na natutunan ko sa 30 taon bilang family lawyer? Napakurap ako. Abogado po kayo? Retiradong family law. Ngumiti siya. Nakita ko na ang lahat ng uri ng gulo sa pamilya na maiisip mo. At natutunan ko na ang mga taong nag-aakusa sa iyo ng paggawa ng drama ay karaniwang sila ang gumagawa nito.
Kailangan lang nila ng sisisihin. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang pisikal na puwersa. Hindi ikaw ang problema, Rina. Ipinatong ni Elena ang kanyang kamay sa kamay ko. Hindi kailanman naging ikaw. Hindi ako makapagsalita. Halos hindi ako makahinga. Yon ang mga salitang kailangan kong marinig sa buong buhay ko. Sandali. Gusto ko munang huminto dito. Kung nanonood ka nito, at napagbintangan ka na rin gumagawa ng drama dahil lang sa humiling ka na tratuhin ng patas, ramdam kita. Gusto kong malaman, naranasan mo na bang gawing scapegoat o laging sinisisi sa pamilya nyo? I-type ang sagot sa comments. At kung ang kwentong ito ay tumutugma sa karanasan mo, pakihit ang like button para mas maraming tao ang makakita nito. Ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo kung ano ang sumunod na nangyari. Dahan-dahang natapos ang gabi sa paraang ginagawa ng magagandang hapunan. Inihain ang dessert. Nagsali ng kape. Nakatulog ang mga bata sa kandungan ni Sarah. Pagod sa pagtakbo sa paligid ng restauran. Nang dumating ang bill, inabot ko ang aking pitaka. Ngunit winagayway ni Ricardo ang kamay niya. "Wag na," sabi niya. "Kami nang bahala. Hindi pwede at gagawin namin." Ngumiti siya. "Isipin mo na lang na tradisyon ng Pasko. Lagi naming nililibre ang mga bagong kaibigan. Habang kinukuha namin ang aming mga gamit at naghahanda ng umalis, may inilagay si Elena sa kamay ko. Isang maliit na card, kulay cream na may eleganteng itim na text. Tiningnan ko ito. Elena Reyes, JD, Family Law, Retired. Sa ibaba noon, isang numero ng telepono at address sa isang exclusive village sa Alabang. "Kung kailangan mo ng kausap," sabi niya, "tawagan mo ako. Seryoso ako." Lumitaw si Ricardo sa tabi namin. Isinusuot ang kanyang jacket. Sunday dinner tuwing linggo sa bahay namin. Welcome ka kahit kailan. Umiling ako. "Napakabait niyo po, pero hindi ko magagawa yon." "Magagawa niya," sabi ni Marco na sumali sa grupo. "At dapat niyang gawin. Hindi nagsasabi si Mama ng mga bagay na hindi niya sinasadya. Maniwala ka sa akin." Pinisil ni Elena ang kamay ko. "Ang pamilya ay hindi laging kadugo, Rina. Ito ay ang pagpapakita at pagdamay." Nakatayo ako doon sa lobby ng restaurant. Hawak ang calling card mula sa isang babaeng nakilala ko. Lang 3 oras na ang nakakaraan. Nakatanggap ng bukas na imbitasyon mula sa isang pamilyang wala naman akong kaugnayan. Sa labas, mas lumalakas ang ulan. Sa bintana, nakikita ko ang mga pamilyang nagmamadali patungo sa kanilang mga kotse. Mga batang pasan sa balikat, mga lolo at lola na may hawak na take-out containers ng natirang pagkain. Lumingon ako pabalik sa mga Reyes. Tinutulungan ni Ricardo si Elena sa kanyang scarf. Inaayos ni Danilo ang mga inaantok na bata. Si Marco na naghihintay sa may pinto na may umaasang tingin. "Sige po," sabi ko. "Baka dumaan po ako minsan." Ngumiti si Elena na parang alam niyang ang isasagot ko sa simula pa lang. Wala akong kamalay-malay na nakilala ko na pala ang aking magiging pamilya. Hindi ako pumunta sa Sunday dinner noong sumunod na linggo o sa linggo pagkatapos noon. Pakiramdam ko ay masyadong kakaiba, masyadong mabilis. Parang nakikiepal ako sa pamilya ng iba. Pero tumawag si Elena. "Para lang manggumusta," sabi niya. "Para lang malaman kung ayos lang ako." Nung unang bahagi ng Enero, tinanggap ko na sa wakas ang imbitasyon. Sa unang linggo na yon, nakatayo ako sa gate ng mga Reyes sa Alabang ng 5 buong minuto bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na kumatok. Ang bahay ay eksakto sa naisip ko. Isang magandang modernong bahay na may malawak na hardin at ilaw sa bawat bintana. Mukhang lugar kung saan nangyayari ang magagandang bagay. Binuksan ni Elena ang pinto bago pa ako magbago ng isip. "Nandyan ka na pala?" Hinila niya ako sa isang yakap na parang ito ang pinaka-natural na bagay sa mundo. "Ipinagtabi ka namin ng upuan." Yun ang una sa maraming linggo. Sa loob ng sumunod na 6 na buwan,
Naging regular ako sa hapagkainan ng mga Reyes. Tinuruan ako ni Ricardo na maglaro ng chess kahit na natatalo ako sa bawat laro. Ipinakita sa akin ni Elena ang kanyang secret recipe ng buko pie. Ang recipe na isinumpa niyang hindi niya isinulat kailanman. Nagsimula na akong tawagin ng mga anak ni Danilo na Tita Rina nang walang nag-uutos sa kanila. At si Marco? Si Marco at ako ay naging magkaibigan. Tunay na magkaibigan, yung tipong nagte-text ng kung ano-ano 2:00 ng madaling araw at nagtatalo tungkol sa mga pelikula at magkatabing umuupo sa hapunan nang walang kailangang mag-ayos nito. Wala akong narinig mula sa aking tunay na pamilya kahit minsan. Walang tawag, walang text, wala kahit pagbate noong bagong taon. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, tumigil ako sa pagpansin. Dahil sa unang pagkakataon, hindi ako nagpe-perform para mahalin. Hindi ko pinapaliit ang sarili ko para magkasya sa inaasahan ng iba. Mahal lang ako. Pakiramdam ko ay nakauwi na ako sa wakas. Isang hapon ng tagsibol o tag-init na sa Pilipinas, mga 8 buwan pagkatapos ng Paskong yun, nakaupo kami ni Elena sa kanilang lanay. Nagsisimula ng mamulaklak ang harden. Ang mga ibon ay nag-aagawan sa feeder. Nasa loob si Ricardo nanonood ng laro kasama si Marco. Naririnig namin silang sumisigaw sa TV. May balita ka ba sa mga magulang mo? Tanong ni Elena. Pinanood ko ang isang maya na dumapo sa bakod. Wala po at hindi rin ako nakipag-ugnayan. Tumango siya. Walang panghuhusga sa kanyang mga mata. Gusto mo ba? Pinag-isipan ko ito. Talagang pinag-isipan. Minsan, inamin ko, sa kalagitnaan ng gabi kadalasan, naisip kong tawagan ng mama ko at subukang mong paliwanag. Pero naalala ko na walang dapat ipaliwanag. Alam niya ang ginawa niya. Hindi lang niya iniisip na mali iyon. Mahirap tanggapin yan. Opo, hinila ko ang aking cardigan ng mas mahigpit. Hinihintay ko pa ring makonsensya. Sabi ng lahat, dapat mong patawarin ang pamilya mo kahit ano pa man. Blood is thicker than water at kung ano-ano pa. Alam mo, hindi ako naniwala dyan kailanman. Humigup si Elena ng kanyang tsaa. Sa karir ko, marami akong natulungan na makahanap ng legal na pagkilala para sa mga pamilyang binuo nila, hindi yung kung saan sila ipinanganak. Lumingon ako sa kanya. Anong ibig yung sabihin? Wumiti siya, malambot at maalam. Nakinikilala ng batas kung ano ang alam na ng puso. Na ang pamilya ay pwedeng likhain, hindi lang namamana. May mga paraan para gawing opisyal ang mga ugnayan iyon kung gusto ng isang tao. Hindi ko lubos na naunawaan kung ano ang ipinapahiwatig niya. Hindi pa. Isang bagay na dapat pag-isipan, sabi ni Elena. Kapag handa ka na. Tinapik niya ang aking kamay at iniba ang usapan tungkol sa kanyang mga tanim na kamatis. Ngunit ang kanyang mga salita ay nanatili sa akin. Magkakaugat ito ng dahan-dahan at mamumulaklak sa tamang panahon. Nangyari ito ng napaka-natural na halos hindi ko namalayan. 2 taon pagkatapos ng unang Paskong iyon, hindi na lang basta magkaibigan kami ni Marco. Kami ay naging higit pa. Isang bagay na lumago ng dahan-dahan kaya nang sa wakas ay aminin namin ito. Pakiramdam ay hindi ito isang simula, kundi isang pagkilala sa kung ano ang naroon na noon pa man. Inaya niya ako sa hapunan sa Casa de Manila, ang parehong restoran kung saan kami nagkakilala. Parang bumabalik tayo sa simula, sabi ko habang dumudulas sa booth. Iyon ang punto. Kinakabahan si Marco. Halata ko sa paraan ng paulit-ulit niyang pag-aayos ng kanyang napkin. Gusto kitang dalhin pabalik kung saan nagsimula ang lahat. Kung saan nagsimula ang ano? Inabot niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Rina, ilang buwan ko nang pinag-iisipan kung paano sasabihin ito. Huminga siya ng malalim. Gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng buhay ko na pinipili ka sa bawat araw. Tumigil ang tibok ng puso ko. Marco,
Alam kong sinaktan ka ng pamilya mo. Alam kong takot ka sa mga taong dapat sanang magmahal sa'yo, pero binibigo ka. Ang mga mata niya ay nakatitig sa akin ng matatag. Pero hindi ako alis. Hinding-hindi. Inilabas niya ang isang maliit na kahon ng pelus. Rina Santos, papakasalan mo ba ako? Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makahinga. Tiningnan ko ang lalaking ito na naging kaibigan ko muna, aking sandalan at aking bato sa loob ng 2 taon ng pagilom. At nakita ko ang aking kinabukasan. Bulong ko. Isinuot niya ang singsing sa aking daliri. Ang restaurant ay sumabog sa palakpakan. Masyado ang nakatuon kay Marco, kaya hindi ko napansin ang ibang mga kumakain na nanonood. At pagkatapos, ay nakita ko sila sa corner booth. Sina Ricardo at Elena, may nakasalin ng champagne. Nagniningning ang mga ngiti sa amin na parang alam na nila noon pa man. Hindi napigilan ni Mama, tawa ni Marco. Official na akong magiging isang Reyes. Nagsimula agad ang pagpaplano ng kasal. Mga pagpipilian sa venue, catering, food tasting, konsultasyon sa bulaklak. Nakaka-overwhelm at nakaka-excite at lahat ng bagay na hindi ko kailanman hinayaan ang sarili kong mangarap. Ngunit isang tanong ang nagpuyat sa akin sa gabi. Ang mga imbitasyon sa kasal ay mangangailangan ng isang linya para sa mga magulang ng nobya. At wala akong ideya kung ano ang isusulat doon. Roberto at Linda Santos. Mahigit 2 taon na silang hindi nakikipag-usap sa akin. Hindi tumawag sa aking kaarawan. Hindi kinilala ang aking pag-iral sa anumang paraan. Hindi ko mailalagay ang kanilang mga pangalan sa aking imbitasyon sa kasal. Hindi nila nakuha ang karangalang yun. Nagpapalakad-lakad ako sa sala ng mga Reyes isang gabi nang makita ako ni Elena. Anong bumabagabag sa'yo, Iha? Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa imbitasyon, tungkol sa imposibleng linya na hindi ko malaman kung paano punan. Umupo si Elena at tinapik ang unan sa tabi niya. May nabanggit ako sa iyo noon tungkol sa legal na pagkilala para sa chosen family o pamilyang pinili. Naalala mo ba? Dahan-dahan akong tumango. Sabi niyo po, kinikilala ng batas ang pamilyang nilika. Hindi lang ang namana. Adult adoption, malumanay na sabi ni Elena. Ito ay isang legal na proseso kung saan ang isang nasa hustong gulang na ay formal na aampunin ng ibang pamilya. Lumilika ito ng legal na relasyon ng magulang at anak, bagong birth certificate, bagong katayuan bilang legal na tagapagmana. Lahat. Kumabog ang dibdib ko. Totoong bagay po yan? Totoong totoo. Marami na akong natulungang tao sa prosesong niya. Tiningnan ko ang babaeng ito na humila sa akin sa kanyang pamilya sa pinakamalungkot na gabi ng aking buhay, na nagpakain sa akin ng mga hapunan tuwing linggo at nagturo sa akin tungkol sa pie crust at nagpakita sa akin kung ano dapat ang isang ina. Elena, nabasag ang boses ko. Ikaw at si Ricardo, ikakonsidera niyo ba? Hinila niya ako sa kanyang mga bisig bago ko pa matapos ang pangungusap. Itinuring ka na naming anak mula nung unang Pasko, bulong niya. Hinihintay ka lang naming maging handa. Ang proseso ng pag-aampon ay tumagal ng ilang buwan. Mga papeles, pagharap sa korte, mga legal na filing. Ngunit dahil ginagabayan ako ni Elena sa bawat hakbang, hindi ito naramdaman na parang burokrasya, kundi higit na parang isang seremonya. Nang pirmahan ng hukom ang huling utos, legal na akong naging Rina Reyes. Mayroon akong bagong birth certificate, bagong legal na mga magulang, isang bagong pamilya sa papel at sa aking puso. Ang kasal ay itinakda para sa sumunod na Hunyo. Ipinadala namin ang mga imbitasyon na may linyang pinaghirapan ko na ngayon ay buong pagmamalaking nakalimbag. Mga magulang ng nobya, Ricardo at Elena Reyes. Dapat alam kong malalaman din ng pamilyang Santos sa 3 buwan bago ang kasal. Nag-vibrate ang telepono ko dahil sa isang text mula kay Vanessa.
Ang unang mensahe mula sa kanya sa loob ng halos 3 taon. Alam mo bang ikakasal na si Rina? Napatingin ako sa screen. Pagkatapos ay blinak ko ang numero. Makalipas ang 1 linggo, tumawag ang aking ina ng 5 beses sa isang araw. Hinayaan kong mapunta sa voicemail ang bawat tawag. Sa huli, isang text. Bakit hindi mo sinabi sa amin? Pamilya mo kami. Tumawag ka agad. Binasa ko ito ng 2 beses. Tapos, binura ko. 3 taon ng katahimikan. 3 taon ng pagpapanggap na hindi ako nag-exist. At ngayon, bigla nilang naalala na may isa pa silang anak na babae. Hindi ako galit. Matagal na akong lumampas sa galit. Pagod na lang ako. Nakita ko ni Marco na nakatitig sa telepono ko ng gabing yun. Ayos lang ba ang lahat? Nalaman ng biological family ko ang tungkol sa kasal. Umupo siya sa tabi ko. Anong gusto mong gawin? Wala. Itinago ko ang telepono. Wala akong utang sa kanila. Hindi paliwanag, hindi imbitasyon, wala. Tumango siya at hinila ako palapit. Kung ano man ang maging desisyon mo, suportado kita. Ngunit alam naming pareho na hindi pa ito tapos. Ang mga santos ay hindi ang uri ng pamilya na tumatanggap na lang na hindi pinapansin. Ang tanong ay, ano ang gagawin nila tungkol dito? Nagpakita siya sa aking kondo isang Martes ng hapon. Nagtatrabaho ako mula sa bahay, nire-review ang mga design proof sa aking mesa sa kusina, nang tumunog ang doorbell. Binuksan ko ito nang hindi tinitingnan ang peephole, isang pagkakamali na hindi ko na uulitin. Rina, nakatayo ang aking ina sa hallway. Mukha siyang mas matanda kaysa sa naalala ko. Mas maputi ang buhok, mas pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay may parehong ekspresyon ng pagkadismaya na ginugol ko ang aking kabataan upang subukang burahin. Ma, ang salita ay parang banyaga sa aking bibig. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko rito? Tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng kondo nang hindi iniimbitahan. Anong ginagawa mo? Nagpapakasal nang hindi sinasabi sa sarili mong ina? Hindi tayo nag-usap sa loob ng 3 taon. At kasalanan ninyo yon? Isinara ko ang pinto ng dahan-dahan. Bumilang hanggang 5. Sa inyo? Kasalanan nyo. Sinabihan nyo akong wag umuwi. Huwag! Isang Pasko lang yon. Hindi pwedeng nagtatampo ka pa rin dahil doon. Hindi ako nagtatampo. Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Naka-move on na ako. Winalis ng tingin ni Linda ang aking sala at lumapag sa mga larawan sa aking bookshelf. Kami ni Marco sa isang beach sa Batangas. Kami ni Elena na gumagawa ng pie. Ang buong pamilya Reyes noong Pasko. Ako mismo sa gitna. Sino ang mga taong ito? Pamilya ko, na milipit ang mukha niya. Ako ang pamilya mo. Dati, sinalubong ko ang tingin niya ng pantay. Pinili niyong huwag maging pamilya. Tandaan mo, ayaw ni Vanessa ng gulo. Ilang taon na nakalipas. At sa mga taong iyon, hindi ka tumawag kahit minsan. Hindi nag-check kung buhay pa ako. Hindi kinilala ang pag-iral ko. Naramdaman ko ang kakaibang katahimikan ng loob. Kaya, hindi ka pwedeng sumulpot na yon at umakto na parang may karapatan ka sa akin. Gusto ko ng imbitasyon sa kasal. Hindi, nalaglag ang panga niya. Excuse me? Narinig mo ako. Lumakad ako papunta sa pinto at binuksan ito. Hindi mo pwedeng burahin ako at pagkatapos ay mag-demand ng upuan sa mesa ko. Dumating ang araw ng kasal ng ginintuan at perpekto. Hunyo sa Tagaytay, isang garden wedding na may tanawin ng taal at walang katapusang mga hanay ng mga puno. Pinili namin ang isang outdoor ceremony na may reception sa isang magandang pavilion. Lahat ay pinalamutian ng mga puting rosas at halaman. Sa bridal suite, tumayo ako sa harap ng isang full-length na salamin habang inaayos ni Elena ang aking belo. Napakaganda mo, malambing niyang sabi. Sobrang ganda. Tiningnan ko ang aking refleksyon.
Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay mas kalmado, mas matatag, kaysa sa batang babae na nakaupo ng mag-isa sa isang restaurant 5 taon na ang nakalilipas. Ang batang babaeng iyon ay hindi naniwala na karapat-dapat siyang mahalin. Alam na ng babaeng ito ang totoo. Sa vanity, sa tabi ko ay may kopya ng wedding program. Kinuha ko ito, binabasa ang linyang hindi ko akalaing maisusulat ko. Mga magulang ng nobya, Ricardo at Elena Reyes. Sa ilalim, sa mas maliit na teksto, ang pamilyang pumili sa kanya. Napansin ni Elena na nakatingin ako. Kinakabahan ka bang pakasalan si Marco? Hindi. Ibinaba ko ang programa. Tungkol sa kung ano ang maaring mangyari, medyo kumuha ako ng security para sa kasal. Isang tahimik na pag-iingat. Pagkatapos ng pagbisita ni Mama sa aking apartment, alam kong may posibilidad na subukan niyang gumawa ng eksena. Ipinatong ni Elena ang kanyang mga kamay sa aking mga balikat. Ano man ang mangyari ngayong araw, mayroon kang pamilya na pumili sa iyo. Palagi ka naming pipiliin. Huwag mong kakalimutan yan. Niyakap ko siya ng mahigpit. I love you, Ma. Ito ang unang pagkakataon na tinawag ko siyang ganoon. Natural na lumabas ang salita na parang laging naghihintay. Nabingning ang mga mata ni Elena. Mahal din kita, anak. Aking Rina. Sa bintana, nakikita ko ang mga bisitang dumarating. Nasa altar na si Marco, mukhang kinakabahan at guwapo sa kanyang kulay abong barong Tagalog. Oras na. Ano man ang sumunod na dumating, handa na ako. Ang seremonya ay lahat ng pinangarap ko. Si Marco na naghihintay sa dulo ng aisle. Si Ricardo na naglalakad sa akin patungo sa kanya, matatag at mapagmataas. Ang mga panata na kami mismo ang nagsulat, mga salitang nagpaiyak sa kalahati ng mga bisita at nagpanggap naman ang kalahati na hindi sila umiiyak. Nang isinuot ni Marco ang singsing sa aking daliri at idineklara kami ng opisyal na mag-asawa, naramdaman ko ang isang bagay na lumagay sa lugar. Tulad ng huling piraso ng isang puzzle na sinubukan kong lutasin sa buong buhay ko. Nasa kasagsagan na ang reception nang mahanap ako ng security guard. Mrs. Reyes, lumitaw siya sa aking siko, desente at profesional. May 2 tao sa entrance. Sinasabi nilang magulang niyo daw sila. Inaasahan ko na ito. Bahagi ng akin ay naghihintay na dito sa buong araw. Lumitaw si Marco sa tabi ko. Ano nangyayari? Nandito ang biological parents ko. Tumigas ang ekspresyon niya. Ako na ang bahala. Hindi. Hinawakan ko ang kamay niya. Moment ko ito. Ako ang bahala. Isinaalang-alang ko ang aking mga pagpipilian. Pwede ko silang paalisin. Pwede kong ipagpanggap na wala sila doon. Pwede kong iwasan ang komprontasyon ng buo. Ngunit may nagsabi sa akin, hindi. Hayaan silang makita. Hayaan silang makita kung ano ang nawala sa kanila. Hayaan silang makita ang pamilyang tumayo noong sila ay umalis. Hayaan silang masaksihan ang buhay na binuo ko nang wala sila. Papasukin sila, sabi ko sa security guard. Pero wag silang paupuin kasama ng pamilya. Ilagay sila sa likod. Sigurado ka? Tanong ni Marco. Sigurado ako. Tumango ang gwardiya at nawala. Ilang minuto ang lumipas. Nakita ko sila. Sina Linda at Roberto Santos na nakatayo nang alanganin sa gilid ng reception. Tumitingin sa mahigit 100 tao na nadiriwang sa kasal ng kanilang anak. Ang kanilang anak na hindi nila nakausap sa loob ng 3 taon. Magsasalita ng MC para sa kanyang anunsyo. Perfect timing. Okay, ito na ang sandali. Bago ang malaking revelasyon, may tanong ako sa inyo. Kung nasa katayuan ko kayo, papapasukin niyo ba ang inyong biological parents sa inyong kasal? I-type ang oo o hindi sa comments. Gusto kong malaman kung ano ang gagawin niyo. At kung atat na kayong makita kung ano ang susunod na mangyayari, siguraduhin nakasubscribe kayo na may naka-on na notifications. Ngayon,
Hayaan mong sabihin ko sa inyo ang tungkol sa sandaling nagbago ang lahat. Umakyat ang MC sa mikropono. Humina ang musika. Ladies and gentlemen, kung maaari ko pong makuha ang inyong atensyon, tumahimik ang silid. Lumingon ang mga bisita sa harap. Ang mga baso ng wine ay tumigil sa ere. Bago natin ipagpatuloy ang pagdiriwang, nais kong ipakilala ang ilang napaka-espesyal na tao. Pinanood ko ang aking mga biological na magulang mula sa kabilang panig ng silid. Nakaunat ang leeg ni Linda, sinusubukang makita. Si Roberto ay nakatayo sa likuran niya, mga kamay sa bulsa, mukhang hindi komportable. Wala silang ideya kung ano ang darating. Mangyaring samahan niyo ako sa pagtanggap sa mga magulang ng nobya. Tumawid ng tayo si Linda. Nakikita ko siyang naghahanda upang tanggapin ang pagpapakilala. Upang tanggapin ang pagkilala na pinaniniwalaan niyang nararapat sa kanya. Ricardo at Elena Reyes! Ang silid ay sumabog sa palakpakan. Tumayo sina Ricardo at Elena mula sa presidential table na nagniningning, kumakaway sa mga bisita. Naghiyawa ng mga tao, may sumipol. Kumuha ng letrato ang photographer at sa kabilang panig ng silid, namutla ang mukha ng aking ina. Pinanood ko itong mangyari sa slow motion. Ang pagkalito, ang hindi paniniwala. Ang sandaling na pagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang yon. Ricardo at Elena Reyes. Ang pamilyang pumili kay Rina at kung sino ang pinili ni Rina bilang kapalit. Hinawakan ni Linda ang braso ni Roberto. Anong sinabi niya? Mukhang tulala si Roberto, hindi makapagsalita. Sa paligid nila, pumapalakpak at nakangiti ang mga bisita. Ganap na walang kamalay-malay na ang matandang mag-asawa sa likuran ay may anumang koneksyon sa nobya. Para sa iba pa sa kasal na ito, sina Ricardo at Elena Reyes ay simpleng kung ano ang hitsura nila. Ang aking mga magulang. Bumuka at sumara ang bibig ni Linda. Walang lumabas na tunog. Tumingin siya sa masayang mag-asawa na tumatanggap ng pagbate. Pagkatapos ay sa akin na nakatayo kasama ang aking asawa. At ang katotohanan ay sa wakas ay bumalot sa kanya tulad ng isang malamig na alon. Siya ay napalitan ng ganap, opisyal, legal, at alam ito ng lahat sa silid na ito maliban sa kanya. Sumiksik si Linda sa karamihan bago ko pa siya mapigilan. Naabot niya ako nang humuhupa na ang palakpakan. Namumula ang kanyang muka, nanlilisik ang kanyang mga mata. Nakasunod si Roberto sa kanya. Mukhang gusto niyang maglaho. Anong nangyayari dito? Ang boses ni Linda ay isang matigas na bulong. Sino ang mga taong yon? Pinanatili kong kalmado at matatag ang boses ko. Ang legal kong mga magulang. Inampun ako 2 taon na ang nakakaraan. Ano? Halos maurong siya sa gulat. Hindi mo kami basta-basta mapapalitan. Hindi ko kayo pinalitan. Tumingin ako sa kanya ng pantay. Kayo ang unang nang iwan sa akin. Hindi ka namin kailanman iniwan. Sinabihan ka lang na wag umuwi. Pinili niyo si Vanessa. Sa bawat pagkakataon sa loob ng 27 taon, ang mga bisitang pinakamalapit sa amin ay napansin ang komprontasyon. Namatay ang mga usapan. Lumingon ang mga ulo. Hindi yan patas, simula ni Linda. Patas? Naramdaman ko si Marco na lumipat sa tabi ko. Isang solido, nakakasigurong presensya. Gusto mong pag-usapan ng patas? Hindi ko kailangang itaas ang boses ko. Hindi ko na kailangan. Ang katotohanan ay sapat na malakas sa sarili nito. Gumugol ako ng 27 taon sa pagsisikap na makakuha ng puwang sa pamilya mo. Alam mo kung ano ang nakuha ko? Isang litrato sa Instagram na walang bakanteng upuan. Isang hapunan sa Pasko ng mag-isa. 3 taon ng katahimikan. Nanay mo pa rin ako. Nabasag ang boses ni Linda. Hindi sa batas. Itinaas ko ang aking kaliwang kamay, parehong kumikinang ang mga singsing sa ilaw ng reception. Hindi sa emosyon, hindi na ngayon. Sa paligid namin, tumahimik ang silid. 100 pares ng mga mata ang nanonood sa amin. Tumingin sa paligid si Linda,
Biglang namalaya ng madla. Namula ang kanyang mga pisingi. Nakakahiya ito, asik niya. Kung gayon, umalis na kayo. Ang boses ko ay malambot, pinal. Sumulpot kayo ng hindi imbitado sa kasal ko. Wala kayong karapatang maging biktima dito. Tinitigan niya ako na parang nakakakita siya ng ibang tao. Marahil ay ganoon niya. Ang anak na hindi kailanman lumaban ay tumigil na sa pagpapaliit sa sarili. At pagkatapos, sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nagsalita ang aking ama. Rina, ang boses niya ay garalgal, basag. Patawad! Lumingon ako para tingnan siya. Talagang tingnan siya. Si Roberto Santos ay tumanda ng higit pa sa 5 taon. Mas maputi na ang kanyang buhok, nakabagsak ang kanyang mga balikat. Ngunit ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Hindi ko pa nakitang umiyak ang aking ama, kahit minsan sa loob ng 27 taon. Patawad, sabi niya ulit. Dapat mas naging mabuti ako. May kung anong nabasag sa loob ng dibdib ko. Hindi paghilom, kundi pagkilala lamang sa isang lumang sugat. Alam ko pa, duwag ako, nanginig ang boses niya. Lagi naman. Alam ko kung paano ka tratuhin ng mama mo, kung paano ka tratuhin ni Vanessa, at nakatayo lang ako doon. Hinayaan kong mangyari yun. Hinawakan ni Linda ang braso niya. Roberto, ano bang... Iniligwak niya ang kamay nito. Pinanatili ang kanyang mga mata sa akin. Anak kita, ikaw ang munting prinsesa ko. At hinayaan kong iparamdam nila sa'yo na hindi ka mahalaga. Isang luha ang tumulo sa kanyang pisingi. Patawarin mo ako. Ang mga salitang hinintay ko ng 3 dekada upang marinig at dumating ang mga ito ng huli na. Alam kong nagsisisi ka pa. Ang boses ko ay malumanay ngunit matatag. Pero hindi mababawi ng sorry ang mga taon na nakatayo ka lang at nanonood. Hindi maibabalik ng sorry ang kabataan ko. Hindi nito ginagawang okay ang lahat. Alam ko. Tumango siya, pinupunasan ang kanyang mga mata. Alam kong hindi. Lumitaw si Elena sa balikat ko. Hindi siya nagsalita. Ipinatong lang ang kanyang kamay sa aking braso. Isang tahimik na paalala na hindi ako nag-iisa. Tinitigan ni Linda si Elena nang may halong put na halos hindi niya maitago. Ikaw, dura niya. Ikaw ang nagnakaw sa anak ko. Hindi na bago ang ekspresyon ni Elena. Wala akong ninakaw, Mrs. Santos. Anong tawag mo dito? Humakbang si Ricardo Reyes pasulong. Ipinuposisyon ang sarili sa tabi ng kanyang asawa. Si Ricardo Reyes ay hindi pala away na tao. Sa mga taong nakilala ko siya, hindi ko pa siya narinig na nagtaas ng boses kahit minsan. Ngunit nang magsalita siya ngayon, may bakal sa kanyang tono na nagpatahimik sa lahat. Sa tingin ko, oras na para umalis kayo. Nalaglag ang panga ni Linda. Sino ka para pagsabihan kami? Tatay niya ako. Ako ang tatay niya. Ang boses ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa tahimik na reception. Sa legal at sa lahat ng paraang mahalaga. Ninakaw niyo ang anak namin! Umiling si Ricardo, kalmado, tiyak. Hindi, misis. Wala kaming ninakaw. Ipinamigay niyo siya. Pinulot lang namin ang itinapon niyo. Napangiwi si Linda na parang sinampal. 5 taon na ang nakakaraan. Patuloy ni Ricardo. Ang batang babaeng ito ay nakaupo ng mag-isa sa isang restoran noong Pasko dahil sinabi ng sarili niyang pamilya na hindi siya welcome. Inimbita siya ng asawa ko sa aming mesa. Pinakain namin siya. Kinausap namin siya. Trinato namin siya bilang tao. Humakbang siya palapit kay Linda. Bumababa ang boses. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya sa amin noong gabing yun? Sinabi niya na hindi niya maalala kung kailan huling beses na naramdaman niyang mahalaga siya sa isang tao. 27 anyos. At hindi niya maalala na naramdaman niyang gusto siya ng sarili niyang pamilya. Binuka ni Linda ang kanyang bibig. Walang lumabas na tunog. Hindi namin ninakaw ang anak niyo.
Ipinakita lang namin sa kanya kung ano dapat ang hitsura ng pamilya. Ang iba ay desisyon na niya. Humarap siya sa nagtipong madla. Ngayon, ito ang araw ng kasal ng aking anak, ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. At hindi ko hahayaan ng sinuman, kahit sino, na sirain ito. Tumango siya sa mga security guard na nakatayo ng desente sa malapit. Paki-escort ang mga taong ito palabas. Habang lumalapit ang mga gwardiya, inakbayan ako ni Ricardo. Isang Reyes na si Rina, sabi niya ng mahina. At pinoprotektahan ng mga Reyes ang sariling kanila. Ito ang tunog ng isang ama. Bago sila mailabas ng mga security guard, itinaas ko ang aking kamay. Sandali! Nanigas ang lahat. Tumingin sa akin si Linda na may kung anong pag-asa sa kanyang mga mata. Marahil inisip niya na nagdadalawang isip ako. Marahil inisip niya na bibigay ako. Naglakad ako patungo sa aking mga biological na magulang, huminto sa layong abot kamay. Ma? Pa? Ang mga salita ay kakaiba pa rin sa pakiramdam sa aking bibig kapag nakadirekta sa kanila. Kailangan niyong maintindihan ng isang bagay. Tumaas ang baba ni Linda. Ano? Hindi ko kayo kinasusuklaman. Kung ano man ang inaasahan niyang sasabihin ko, hindi yun. Hindi ko kayo kinasisuklaman, inulit ko. Nakipagkasundo na ako sa kung sino kayo. Hindi kayo mga kontrabida. Kayo lang ay mga tao na hindi ako kayang mahalin sa paraang kailangan ko. Mga taong pinili ang kaginhawaan kaysa sa pagiging patas. Mga taong hinayaan ng isang anak na maging invisible para ang isa ay magningning. Umiyak na naman si Roberto. Ang mukha ni Linda ay isang maskara. Pero nakipagkasundo na rin ako sa kung sino ako. Tumayo ako ng mas tuwid. At kung sino ako ay isang taong karapat-dapat na piliin. Hindi bilang backup, hindi bilang pahabol na isip. Pinili bilang una. Tiningnan ko silang dalawa, ang mga magulang na ginugol ko ang aking kabataan sa pagsisikap na paligayahin. Ang pamilyang tinaliit ko ang aking sarili upang magkasya. Hindi niyo ako pinili, sila ang pumili sa akin. Iginesta ko ang mga Reyes at pinili ko sila. Tahimik ang silid. Isang daang bisita ang nanood sa sandaling ito at wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Binuksan ni Linda ang bibig niya para magsalita. Hindi ko siya hinayaan. Hindi ko kayo binubura sa kasaysayan ko. Hindi ko lang kayo binibigyan ng upuan sa mesa ko ngayon. At hindi yan paghihigante. Yan ay natural na kahihinatnan lamang ng inyong mga pinili. Tumango ako sa security. Paalam ma, pa. Habang inilalabas sila, nagsimulang pumalakpak ang mga bisita sa kasal. Hindi para sa drama, kundi para sa akin. Ang natitirang bahagi ng kasal ay lahat ng inasahan ko. Sumayaw kami, tumawa kami. Hiniwa namin ang cake habang naghihiyawan ang lahat. Pinaikot ako ni Marco sa dance floor hanggang sa mahilo ako sa tuwa. Sa loob ng ilang oras na yon, hinayaan ko ang aking sarili na kalimutan ang tungkol sa komprontasyon at maging masaya lang. Ngunit kinabukasan, nagsimulang sumabog ang telepono ko. Mga text mula sa mga pinsan na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon. Mga mensahe mula sa mga tita at tito na halos hindi ko kilala. Narinig ng extended Santos family ang nangyari sa kasal at may mga opinyon sila. Paano mo nagawa ito sa nanay mo? Ang pamilya ay pamilya, kahit ano paman. Dinurog mo ang puso ng tatay mo. Binura ko sila ng hindi sumasagot. Ngunit pagkatapos ay dumating ang isang text mula sa isang hindi inaasahan. Ang aking tita Patricia, ang nakababatang kapatid ng aking ama. Rina, narinig kong nangyari. Gusto kong malaman mo, proud ako sa'yo. Nakatitig ako sa screen. Noon ko pa alam na mali ang trato sa'yo ni Linda at Vanessa. Sinubukan kong magsalita minsan at hindi ako kinausap ng nanay mo ng 1 taon. Pero deserve mo ng mas mabuti.
Palagi naman. Nanggilid ang luha sa mga mata ko. Nag-type ako pabalik. Salamat po, tita. Napakalaking bagay po nito. Sa Facebook, nag-post si Linda ng mahabang madramang status tungkol sa mga walang utang na loob na anak at modernong pamilya na hindi nakakaintindi ng katapatan. Hindi ako sumagot. Hindi ko na kailangan. Nang gabing iyon, blinok ko ang bawat numero ng telepono at social media account na konektado sa pamilyang Santos. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kapayapaan. Natagpuan ako ni Marco sa balkonahe ng aming honeymoon suite. Ayos ka lang? Tumingin ako sa ubasan na kumakalat na ginintuan sa paglubog ng araw. Oo, sumandal ako sa kanya. Talagang ayos ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko dinadala ang bigat ng mga taong ayaw akong buhatin. Malaya na ako sa wakas. 2 linggo pagkatapos ng kasal, dumating ang isang sulat kamay na liham sa aming bagong address. Ang return address ay nagsasabing Vanessa Santos Cruz. Sulat kamay ng aking ate, maarte, perpekto, eksakto tulad ng naalala ko mula sa mga birthday card na palaging parang obligasyon kaysa sa pagmamahal. Muntik ko na itong itapon nang hindi binubuksan. Ngunit may nagtulak sa akin na umupo sa mesa sa kusina at basahin ito. Dear Rina, hindi ko alam kung babasahin mo ito. Sa totoo lang, hindi kita masisisi kung hindi, pero kailangan kong subukan. Sinabi sa akin ni Mama ang nangyari sa kasal mo. Wasak na wasak siya. Hindi na naging pareho si Papa mula nang umuwi siya. Sa tingin ko, ang makita kung gaano kakasaya nang wala kami, ay may sinira sa kanya. Alam kong hindi palaging maganda ang relasyon natin, pero kailangan mong maintindihan. Sinusubukan lang ni na Mama at Papa na panatilihin ang kapayapaan. Hindi ko sinasadyang iparamdam sa'yo na excluded ka. Palagi mo kasing pinahihirap ang lahat. Laging nagtatanong at nagbabalik ng mga lumang sakit. Nakakapagod yon. Sa nabalang araw, maintindihan mo na komplikado ang pamilya. Siguro kapag nagkaroon ka na ng sarili mong mga anak, makikita mo kung bakit ginawa ni Mama ang mga desisyong ginawa niya. Hindi ako humihingi ng tawad. Gusto ko lang malaman mo na mahal ka pa rin namin. Kahit na nagpasya ka na hindi kami sapat para sa'yo. Ang iyong ate Vanessa, binasa ko ito ng 2 beses. Pagkatapos ay tinupi ko ito ng maingat at inilagay sa isang drawer. Umuwi si Marco at naabutan ako sa mesa sa kusina. Ano yan? Sulat mula kay Vanessa. Anong sabi niya? Wala namang bago. Tumayo ako at nagsimulang magluto ng hapunan. Hindi pa rin niya naiintindihan. At hindi na niya maintindihan kailanman. Bumabagagabag ba yan sa'yo? Pinag-isipan ko ito. Talagang pinag-isipan. Hindi, sabi ko sa huli. Hindi ko trabaho na ipaintindi sa kanya. Hindi kailanman naging trabaho ko. 1 taon pagkatapos ng kasal, ang buhay ay naging isang magandang bagay. Bumili kami ni Marco ng bahay sa Laguna. Isang simpleng bahay na may malaking bakuran. 20 minuto lang mula kina Ricardo at Elena. Sapat na malapit para sa Sunday dinner. Sapat na malayo para sa privacy. Hindi na ako nag-freelance. Kinuha ako ng isang design agency bilang kanilang art director. Isang trabahong mahal na mahal ko na halos hindi ito parang trabaho. Si Marco ay umuunlad sa kanyang architecture firm. Bumubuo kami ng buhay na magkasama, literal at matalinghaga. At buntis ako. Umiyak si Elena nang sabihin namin sa kanya. Sinubukan ni Ricardo na huwag umiyak at nabigo. Ang mga anak ni Danilo ay nagtatalo na kung sino ang magiging paboritong pinsan ng sanggol. Isang hapon ng linggo, inaayos namin ni Elena ang nursery. Pinipinturahan ang mga dingding ng malambot na sage green, inaayos ang maliliit na muebles na mukhang imposibleng maliit. Nakapag-isip na ba kayo ng mga pangalan? Tanong ni Elena, hawak ng 2 magkaibang mobile. Emily, sabi ko. Kung babae, Emily Grace Reyes. Nangilid ang luha sa mga mata ni Elena. Napakaganda.
Ang Reyes na bahagi ay non-negotiable. Nagumiti ako. Gusto kong taglayin niya ang pangalan ng pamilyang pumili sa kanyang ina. Ibinaba ni Elena ang mobile at niyakap ako. Alam mo, sabi niya, noong nakita-kitang nakaupo ng mag-isa sa restoran na yun, wala akong ideya na mapupunta tayo dito. Nakita ko lang ang isang tao na nangangailangan ng kabutihan. Iniligtas niyo ang buhay ko noong gabing yon. Hindi anak. Humewalay siya. Hawak ang aking mga balikat. Iniligtas mo ang sarili mo. Ipinakita lang namin sa'yo na posible. Tumingin ako sa paligid ng nursery, sa kuna na sabay naming pinili, sa rocking chair na ginawa ni Ricardo gamit ang kanyang kamay, sa buhay na nilikha ko kasama ang mga taong nagmamahal sa akin ng walang kondisyon. Sa wakas ay nasa akin na ang lahat ng palagi kong gusto. Nakauwi na ako. 5 taon eksakto, pagkatapos kong umupo ng mag-isa sa Casa de Manila, nakaupo ako sa kabisera ng isang ibang-ibang mesa. Ang bahay ng mga Reyes ay magulo. Ang pinakamagandang uri ng gulo. Si Emily, na yon ay 6 na buwang gulang na, ay ipinapasa-pasa sa bawat kandungan tulad ng isang munting kayamanan. Ang mga anak ni Danilo ay naglalaro ng Uno cards sa sulok. Nakikipagtalo si Sara kay Marco tungkol sa tamang paraan ng paghiwa ng lechon. Si Ricardo ay nagnanakaw ng ekstrang piraso ng leche flan kapag iniisip niyang hindi nakatingin si Elena. Nakatingin siya. Okay lahat, pumalakpak si Elena. Bago tayo kumain, kailangan natin ng toast. Itinaas niya ang kanyang baso at tumingin sa akin. Rina, ikaw naman. Tumayo ako, karga si Emily sa aking mga bisig at tumingin sa paligid ng mesa sa pamilyang natagpuan ko. Ang pamilyang nakatagpo sa akin. 5 taon na ang nakakaraan ngayong gabi, sabi ko. Nakaupo ako ng mag-isa sa isang restoran. Nagtataka kung magiging kabilang pa ba ako kahit saan. Akala ko hindi ako kamahal-mahal. Akala ko may mali sa akin. Na ako ay sobra. Masyadong mahirap pakisamahan. Masyadong madrama. Tumigil ako. Nararamdaman ang pagpisil ng kamay ni Marco sa tuhod ko sa ilalim ng mesa. Tapos isang estranghero na nagngangalang Elena Reyes ang lumapit sa mesa ko at nagsabing, walang sinuman ang dapat kumain ng mag-isa sa araw na ito. At nagbago ang lahat. Pinunasan ni Ricardo ang kanyang mga mata. Umiiyak na si Elena. Kaya narito ang toast ko. Itinaas ko ang aking baso. Sa pamilya, hindi ang pamilyang pinanggalingan natin, kundi ang pamilyang binubuo natin. Ang pamilyang pinipili natin. Ang pamilyang pumipili sa atin pabalik. Sa pamilya, sabay-sabay na sabi ng lahat. Nagkalansingan ng mga baso. Humagikik si Emily. Sa wakas ay nakuha na ni Ricardo ang kanyang ekstrang piraso ng leche flan. At tumingin ako sa paligid sa mga taong ito, ang aking mga tao, at naramdaman ko ang isang bagay na hinabol ko sa buong kabataan ko. Ako ay kabilang, ganap, walang kondisyon. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ako ay nasa tahanan. Pagkatapos ng hapunan, nakaupo kami ni Marco sa lanay, kasama si Emily na natutulog sa pagitan namin sa kanyang carrier. Malamig ang simoy ng hangin ng Desyembre, pero nakabalot kami sa mga kumot, pinapanood ang mga bituin na lumiletaw isa-isa. Naisip mo pa ba sila? Tanong ni Marco ng mahina. Ang bio-parents mo? Isinaalala nga lang ko ang tanong. Minsan, inamin ko, sa kalagitnaan ng gabi kadalasan, iniisip ko kung kumusta na sila. Kung nagbago na ba sila? Kung naintindihan ba nila kung ano ang nawala sa kanila? Sa tingin mo, nagbago na sila? Dahan-dahan akong umiling. Bihirang magbago ang mga tao, hindi sa mga paraang mahalaga. Nakalulungkot ba yan para sa'yo? Tiningnan ko si Emily, ang kanyang munting kamao na nakakuyo malapit sa kanyang pisngi, ang kanyang perpektong bibig, ang kanyang dibdib na tumataas at bumababa sa bawat mapayapang paghinga. Dati, sabi ko. Pero hindi na ngayon.
Gumugol ako ng maraming taon sa pagiging malungkot tungkol sa isang pamilya na ayaw sa akin. Wala na akong puwang para doon. Masyado ng puno ang buhay ko. Inakbayan ako ni Marco. Anong nagbago? Ako. Sumandal ako sa kanya. Tumigil ako sa paghihintay na mahalin nila ako sa paraang kailangan ko. Tumigil ako sa pagpapaliit sa sarili ko para magkasya sa bersyon nila kung sino dapat ako. At nagsimula akong bumuo ng bago. Sa bintana, nakikita ko ang pamilyang Reyes, ang aking pamilya, na nagtatawanan at nagkukuwentuhan, nagliligpit ng mga plato at nagbabalot ng mga takeout. Ang pagtatakda ng hangganan o boundaries ay hindi paghihiganti, malambot kong sabi. Ito ay survival. Ito ay ang pagpili sa sarili mo kapag walang ibang gagawa. Hinalikan ni Marco ang noo ko. Masaya akong nag-survive ka. Ako rin. Gumalaaw si Emily, gumagawa ng malambot na tunog ng sanggol. Binuhat ko siya at nyakap ng mahigpit. Hinding-hindi kita pagtatrabahuhin para sa pagmamahal ko. Bulong ko sa kanya. Pangako, hindi mo kailanman kailangang magtaka kung gusto ka ba. Palagi mong malalaman. Humikab siya at nakatulog ulit. Kung nanonood ka nito at naging scapegoat ka ng iyong pamilya, kung nasabihan ka na sobra ka o masyadong sensitibo o laging gumagawa ng drama dahil lang sa nangahas kang humiling na tratuhin ng patas, gusto kong malaman mo ang isang bagay. Hindi ikaw yon. Hindi kailanman naging ikaw. Deserve mong piliin. Hindi bilang backup, hindi bilang huling option, hindi bilang katanggap-tanggap na sakripisyo kapag nakataya ang kaginhawaan ng iba. Pinili bilang una. Pinili ng buo. Pinili ng walang kondisyon. Ang pamilya ay hindi dugo. Ang pamilya ay hindi obligasyon. Ang pamilya ay hindi mga taong kapareho mo ng DNA, pero tinatrato ka na parang pabigat. Ang pamilya ay ang mga taong nagpapakita. Ang mga taong nakakita sa iyong umiiyak nang mag-isa sa mesa ng restoran at nagimbita sa iyo na sumali sa kanila. Ang mga taong nagbubukas ng kanilang mga Sunday dinner at kanilang mga puso at kanilang mga legal na dokumento upang gawin kang opisyal, permanente, at hindi maikakaila na kanila. Gumugol ako ng 27 taon sa pagsisikap na makakuha ng pagmamahal mula sa mga taong hindi kailanman magbibigay nito. At pagkatapos ay gumugol ako ng 5 taon sa pag-aaral kung ano talaga ang hitsura ng pagmamahal. Hindi mula sa pamilyang pinanggalingan ko, kundi mula sa pamilyang pumili sa akin. Kung ang mga taong dapat magmahal sa iyo ay hindi magawa yon, kung napatunayan nila ng paulit-ulit na palagi kang magiging huli, may karapatan kang bumuo ng sarili mong pamilya. May karapatan kang lumayo. May karapatan kang maging masaya. Hindi yan paghihigante. Hindi yan drama. Yan ay pamumuhay lang ng iyong buhay nang walang mga taong hindi karapat-dapat sa upuan sa iyong mesa. Natagpuan ko ang aking mga tao at umaasa ako ng buong puso na mahanap mo rin ang sayo. Deserve mo yan. Maraming salamat sa pananatili dito hanggang sa huli. Kung naanti ka ng kwento ko sa anumang paraan, mangyaring maglaan ng sandali upang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Talagang nakakatulong ito para mahanap ng mas maraming tao ang mga kwentong ito. Gusto kong marinig mula sa inyo. Kinailangan mo na bang magtakda ng boundaries sa sarili mong pamilya? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. Binabasa ko ang bawat isa. At kung gusto mo ng higit pang mga kwentong tulad nito, tingnan ang description. Inilagay ko ang ilan sa aking mga paborito doon. Hanggang sa susunod, tandaan, deserve mong piliin.